Praise the Lord. Kanina pa lang, may ginawa na ng Diyos. Amen. Paggising pa lang natin kaninang umaga, may ginawa na ang Diyos. Kahapon pa lang, may ginawa na ang Diyos. Amen. So, ang Diyos natin ay palaging may ginagawa. Amen. Praise the Lord. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Good morning po sa mga nanonood sa atin, sa ating live streaming. At ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ang aming pong pagbati sa bawat isa sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. So ihanda po natin yung ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At inaanyayahan ko ang bawat isa na yumuko, panandalian at tayo ay mananalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, dakila ka o Diyos. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, niluluwalhati ka namin. Maraming salamat Panginoon na kami o Diyos ay nakapagpuri sa iyo sa umagang ito. Salamat o Diyos sa mga awit na naging pagpapala Panginoon sa bawat isa sa amin. At sa oras po na ito, kami Panginoon ay makikinig ng iyong mga salita. At ang naisin ng Panginoon ng puso po namin ay turuan po ninyo kami na makinig Panginoon sa umagang ito. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, wala ka pong lalampasan. Pagpalain mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi, Panginoon, ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin, at dinadakila ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen at Amen. Praise the Lord. Nakakalungkot na makita ang mga bansa na nasisira dahil sa giyera. Di po ba? Sino bang natutuwa na makita natin na yung mga bansa ay nasisira dahil sa giyera, di ba? Kapag nakikita natin yung mga buildings before and after, di po ba? Talagang nakakalungkot siya. Pero nakakalungkot na makita wala mang giyera sa ating bansa. Nakakalungkot na makita na harap-harapan na nasisira din po yung ating bansa. From the inside out. At ito ay dahil sa nakikita natin na hindi naman bago na sa atin na pagkakabahabahagi. Bagamat hindi tayo humihinto na ito ay ipanalangin. Amen. Tayo ba ay nananalangin para sa ating bansa? Amen. Sana huwag po nating hayaan na kasangkapanin tayo para ito ay lalong masira. Kaya sa umagang ito ay tatalakayin po natin ang tungkol sa tamang pag-uugali. Kaya narahapat, baka ito po yung kinakailangan po natin gawin para sa tunay na pagbabago. Pag-uugali na dapat makita sa atin from the inside out. Itong ugaling ito ay dapat mag-manifest sa atin saan man tayo magpunta. Sa loob man ng iglesia o sa labas o hanggang sa dulo ng mundo kung saan nais ng Diyos na dalhin tayo para ibahagi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag-uugali na hindi po pakitang tao. So, gusto kong samahan po ninyo ako ngayong umaga at tunghayan po natin ang salita ng Diyos sa unang Timothy, 1 Timothy chapter 2, beginning from verse 1 hanggang 2. At hinihiling ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo at sama tayong magbasa. Basahin po ang atin pong scripture sa umagang ito. Unang 1 Timothy chapter 2, beginning from verse 1 hanggang 2. I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them.
Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Maraming salamat po at tayo po ay makakaupo. Ang pamagat po ng mensahe ngayong umaga ay right conduct from the inside out. Si Apostol Pablo po, yung kanya pong main na task and concern was the advancement of the gospel of our Lord Jesus Christ. Ano po? Ito po yung pangunahin na layunin po ni Apostol Pablo at bawat isa sa atin. Ito naman talaga yung pangunahing gawain po natin, layunin po natin. Ano po? Ninanais po natin is yung advancement, mapatuloy na maihayag yung gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit po, napipigilan ito dahil po sa mga pangyayari o circumstances sa loob po ng iglesia ng Efeso. Okay po. So, talakayan muna natin yung nangyayari sa loob ng iglesia ng Efeso, kung saan po si Timothy po yung inilagay ni Apostol Pablo na mangalaga nito. Ano po? At sumulat si Apostol Pablo kay Timoteo at makita po natin doon sa chapter 3, verse 14. At sabi po niya dyan, I am writing these things to you now, even though I hope to be with you soon, so that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. So, sumulat po siya because of conduct and becoming in the household of God. Ano po? Isang problema na kinakaharap po ng iglesia ng Efeso, kung saan po, ito ay nakakalungkot, leaders became false teachers. Leaders of the church who became false teachers. They want to be teacher of the law for selfish motives and become wealthy. Ano po? Sabi nga ni Timothy, ni Paul kay Timothy doon sa chapter 1 verse 7, sabi po niya diyan, but they don't know what they are talking about, even though they speak so confidently. Ano? So ibig sabihin, magagaling po talaga silang magagaling sila. Nandun po yung confidence nila when they speak about the Word of God. Hindi na dapat tayo magtaka kung bakit nangyayari po ito sa loob ng iglesia. Ano po? Dahil bago pa man, yung sulat ni Apostol Pablo sa Gawa, chapter 20, verses 29 to 30, sinabi na niya dyan, sabi po niya dyan, at babasahin ko po doon sa Tagalog, English po yung nandyan, pero gusto kong basahin sa Tagalog. Sabi po ni Apostol Pablo, ito po yung warning po niya sa kanila. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Okay. So, bago pa man na ma-establish po yung iglesia doon sa Efeso, ito na yung pahayag po ni Apostol Pablo sa kanila. Warning na ni Apostol Pablo ito sa kanila. Kaya I encourage you to read the epistles of Apostle Paul, yung mga epistles po ni Apostle Paul sa mga iglesia, para tayo po ay mag-guide. For us to be guided, dahil kung minsan hindi natin maiiwasan, palipat-lipat tayo ng church na dinadaluhan. Kung minsan, hindi natin maiwasan yun eh. Hindi maiwasan ng mga mananampalataya yan eh.
Kung minsan palipat-lipat sila ng dinadalo ang mga church. At baka maka-encounter tayo ng mga nagtuturo ng hindi tama. Kaya I encourage you to read the letters of Apostle Paul to the churches. Because of fame, power, and popularity and money, some church leaders opted to turn away from the truth and taught false doctrines and even malign those faithful leaders kagaya po ni Apostol Pablo at saka si Timothy. Ito yung mga nangyayari po. Nangyayari po ito sa iglesia ng Efeso. Yet, still, Apostle Paul teaches us to demonstrate right conduct. Pero si Apostol Pablo, bagamat ito'y nangyayari sa loob ng iglesia, nakakalungkot. Pero ano ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy? Sabi niya, pray, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Ito po yung katuruan ni Apostol Pablo na inahayag po niya kay Timothy na nais niyang ibahagi din ni Timothy sa iglesia sa Efeso. At hindi lamang po sa iglesia ng Efeso, kundi sa bawat iglesia na ang Panginoong Hesukristo ang puno o pinuno. Now, sa verse 2 ng ating text, sabi po niya doon sa verse 2 ng ating text, okay, babalikan ko po yung verse 2. Anong sabi po niya doon? Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. So dito, okay, makikita natin that Apostle Paul also instructed Timothy to do likewise for secular leaders. Para sa mga leaders po natin sa ating bansa, secular leaders, yung mga hindi leaders sa iglesia. So, labas tayo sa iglesia. Labas naman tayo sa iglesia. Kung ano po yung ugali natin sa loob ng iglesia, dapat ganun din sa labas ng iglesia. The way how we conduct ourselves inside the church, kailangan po ganun din po yung conduct natin sa labas ng iglesia. Amen? Amen po ba? From the inside out. Paano natin tratuhin ang mga leaders ng iglesia, ganon din dapat kung paano natin tratuhin ang mga pinuno ng ating bansa. With honor and respect. So ito yung itinuturo po ni Apostol Pablo kay Timothy. Hindi ba tayo napiktuhan sa mga nangyayari sa ating bansa noong mga nakaraang araw o linggo? Sino dito ang hindi naapektuhan? Yeah. At hanggang ngayon, sino sa atin dito yung hindi nagbigay ng komento? O haka-haka? O maging pagbatikos? At sama ng loob? Sino dito yung naglabas ng sama ng loob? I confess, I did. Dahil hindi po maiwasan. But after the Lord has given me this message to preach, naging maingat po ako sa aking mga sinasabi. I refrain from giving unnecessary comments or unconstructive criticism or even negative thoughts. Kailangan talaga nating basahin yung salita ng Panginoon for us to be guided. Dahil pag hindi po, mawawala tayo sa ating sarili. At baka kung ano-ano na lang po yung mga lalabas sa ating mga labi na hindi po kalugod-lugod sa Diyos, sa Panginoon. Baka hindi po natin namamalayan, we are already speaking curses na pala instead of blessings to our leaders. Tapos po magtataka tayo kung bakit matigas pa rin ang puso at walang pagpapakumbaba ang mga namumuno sa atin.
Kaya sabi po niya doon sa James chapter 3 verse 10, anong sabi, ano ang turo sa atin ng James chapter 3 verse 10, maging ang Proverbs chapter 18 verse 21. At paalala po sa atin, sabi po niya diyan, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. There was urgency in the message of Apostle Paul because this is the need of the hour. The word urge doon sa verse 1 implies that the request was urgent and strong. Alam natin na itong sulat na ito, sinulat ni Apostol Pablo 1,000 years ago, bago tayo. Pero hanggang ngayon, urgent pa rin ito dahil sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya sabi niyo dun sa verse 2, I urge you, first of all, to pray for our people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Urge implies the request was urgent and strong. Una, nais po ni Apostol Pablo na maging conduct po natin. First of all, sabi po niya, pray for all people. Pray for all people, sabi mo niya dyan. Prayer is always the key to unlock blessings. Amen. Prayer is always the key to unlock God's blessing. So instead of murmuring, instead of complaining, or giving unconstructive criticism, do the right thing. And what is the right thing? Kneel before the throne of God. Kneel before God in prayer. Pray for all people, and that includes ourselves. Do not miss out yourself. Because God wants us to walk the talk. Kasi kadalasan po, nag-pray tayo, palagi para sa bansa natin. Kaso, kung minsan, tayo naman po yung nangungunang bumabatikos, nagrereklamo, at maraming sinasabing negatibo. And that is because we forget to pray for ourselves. We forget to include ourselves. Kaya ang sabi niya, pray for all people, that includes yourself. Kailangan maging positibo po ang mga pananaw po natin para sa ating mga leaders at bansa kahit nawawalan na po tayo ng pag-asa at tiwala sa kanila. Amen po. We must not also selective on who to pray for. Hindi natin maiiwasan to take sides. Di po ba? Or you like the one more than the other. Di ba? Makikita yan pag nagbubuto tayo, di ba? Hindi natural yan, di ba? Meron tayong mas gusto. Meron naman tayong talagang ayaw natin. But remember, tandaan po natin yung sermon ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Mount, sa chapter 5 ng Matthew, verse 44, anong sabi po niya dyan? But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Why we have to pray for all? Because God wants all people to be saved. Pray for all people because God wants all people to be saved. Sa 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, sabi po niyo diyan, this is good and pleases God for our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. God gave chances to all. Di po ba? He is no respecter of persons. Pangalawa, na nais po na Apostol Pablo na maging kandak po natin sa loob at labas ng iglesia, ask God to help them. Sabi po niyan.
Ask God to help them. People needs help. People needs help. There is no one to help them but God alone. Walang iba pong tutulong po sa kanila kundi ang ating Panginoon. The best way to do is to share the gospel of our Lord Jesus Christ. You will never know kung kailan ka gagamitin ng Panginoon para tumayo sa harapan ng mga leaders ng ating bansa. Diba? For the past months, ginagamit po yung ating iglesia para po tumayo sa pagtitipon ng mga pinuno ng ating barangay. Amen po ba? So we'll never know. Baka mamaya, pagdating ng isang araw, isa sa atin itatayo ng Panginoon sa harapan ng mga congressman, sa harapan ng mga senador. Because when God starts small, He will finish big. Kung may inumpisahan ng Panginoon sa atin na maliit, amen, tatapusin niya ito na malaki. Jesus is the wisdom that comes from God. When people have Jesus, they can differentiate what is right from wrong, and what is evil from good, and what is from God, and what is not. Kaya what the prophet Hosea actually saying to us, when he said, "My people are perished because they lack of knowledge," he was telling us that people are perishing because they do not have Jesus in their lives. A short testimony po for His glory, para po sa glory ng Panginoon. Nilagay po ako ng Panginoon sa sitwasyon na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. I thought I will lose my mind. I thought I will lose my health. I thought I will lose my faith. Many nights and even daytime, I cried a lot like I have never done before, just to ask God to help me. And truly enough, tinulungan ako ng Diyos na malampasan ang pagsubok na hindi ko inaasahan na mararanasan ko. Hindi ako pinabayaan ng Diyos because there were people out there keep asking God to help me, praying for me. So do not stop asking God to help people. Amen. Do not stop asking God to help people because the devil is roaring like a lion. Sabi po doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Always looking someone to devour. And that includes you and me. Wala pong pinipili ang kaaway. Ano po? Huwag po nating sasabihin na hindi po natin mararanasan yung mga bagay na kung minsan hindi natin sukat akalain, mararanasan po natin. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking someone whom he may devour. Sabi po niya doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. If we do not ask God to help people, they will be like a sheep without a shepherd. Isang tupang ligaw. Parang isang tupang ligaw na madaling lapain ng kaaway. Ba? At kapag hindi na po nila nakayanan yung pagsubok at kahirapan, they will resort to suicide.
they will resort to suicide. That's how fragile we are, and the enemies knows that. Ito ay katanungan na sumagi sa aking isipan habang ako ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. And I believe it makes sense because of the truthfulness of the Word of God. That He does not want anyone to perish, but everyone to come to repentance. And that includes Judas Iscariot. Kilala niyo ba si Judas Iscariot? Alam ko, kilala po natin. Sino ba ang hindi makakilala kay Judas Iscariot? The one who betrayed the Lord. And I wondered if the people who personally knew Judas Iscariot, especially the 11 disciples, have they asked Jesus to help Judas after he betrayed the Lord? Or dumipindi na lang sila sa kaisipan na alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Bahala na siya kung tutulungan niya si Judas o hindi. Because if they did ask the Lord, posible kayang maiba ang nakatakda kay Judas na nakasulat sa Scripture. And he repented like Peter. Kaya iniisip ko, kung mayroon man lang sana doon sa 11, sabi ko, hindi ko naman kino-close na hindi sila humingi o ipinag-pray si Judas o hiningi ang Panginoon na tulungan si Judas. Pero sana para din siyang si Peter na nagpakumbaba when he realized that he sinned against the Lord. Di po ba? Jesus is all-knowing, pero binibigyan din po tayo ng pribilehiyo ng Panginoon na maging kabahagi sa kanyang pagkilos. Amen? And that is to tell Him what we want. Ano ba yung gusto natin? Ang gusto po natin, tulungan ng Diyos ang lahat ng tao. Amen? Di ba? Yun naman talaga ang gusto ng puso natin eh. We have that goodness in our heart to ask the Lord to help people. Pangatlo, na nais po na pag-uugali na ipinakuusap po ni Apostol Pablo, sabi po niya dyan, intercede on their behalf. Intercede on their behalf. Intercede is to intervene on behalf of others, di po ba? Intercede is to intervene on behalf of others. Makikiusap ka para sa kapakanan ng iba. As believer in the Lord, Jesus, isn't it a wonderful opportunity to be asked to intervene for someone in need? Di ba napakalaking pribilehiyo na hingin sa atin na mag-intervene po tayo sa Panginoon para sa isang tao. Di po ba napakagandang pribilehiyo? Apostle Paul commanded us to intervene because we have the confidence to stand before the throne of God. Amen po. Bilang mga mananampalataya, sabi po niya doon sa Hebrew chapter 4 verse 16, because we are the children. Sa chapter 4 ng Hebrews, sinasabi po niya doon yung confidence po natin. We can come before God because of, meron tayong confidence because of our Lord Jesus Christ. We have the high priest. Yun po, yung sabi po doon sa Hebrew, chapter 4, verse 16. At dito sa John, chapter 1, verse 12, dito pinapakita sa atin, sinasabi sa atin, that all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. We are given the right to intercede or intervene for others dahil po doon sa connection natin sa Panginoon. Amen. Dahil mayroon po tayong connection sa Panginoon. Because we are children, legitimate children of the Lord. There were instances na hindi agad sinasagot
ng Panginoon yung ating mga panalangin. Ano? Because the Lord wants us to instead to intercede. Ano? Kasi gusto ng Panginoon tayo ay mag-intercede. To intercede requires a deep longing for God to respond. Ano po? Na ito po ay sinasamahan po natin ng fasting. When we intercede, nagle-level up po yung prayer natin. Our faith is leveling up when we are interceding. Lalong-lalo na kapag po yung pinapanalangin po natin ay sadyang may katigasan ng ulo, sobrang yabang o makasarili, hindi po pwedeng simpleng panalangin lang. Kailangan mong makiusap sa Panginoon. With groaning, talagang hindi dahil ayaw ng Panginoon na sagutin po yung ating panalangin, kundi dahil nais po ng Diyos na lumalim yung pananampalataya po natin sa Kanya. When we intercede for others, we become more intimate with God. And when we intercede, nothing is impossible with God when we intercede. Kaya siguro ang kailangan ng bansa po natin is not only prayer, but prayer with intercessions. Prayer with intercessions. At iyan po yung sinasabi ng author ng Hebrew. At si Apostol Pablo na ginagawa ng Panginoong Hesukristo, di po ba, habang siya ay nakaupo sa kanan ng Ama. Sabi po niya doon sa Romans chapter 8 verse 34, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kaya napakahalaga po yung, di ba? Kaya magtataka tayo, may pray na nga, may intercede pa. Hindi ba parehas lang yon? Hindi po, magkaiba po yon. Lastly, sabi po doon, give thanks for them. Lastly, ang sabi po niya, give thanks for them. In his letter to the Romans, chapter 13, si Apostle Paul po ay in-exhort po niya ang mga mananampalataya na nandun sa Rome. Sabi po niya doon sa verse 1 hanggang 2, sa Romans chapter 13, sabi po niya diyan, everyone must submit to governing authorities. For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Alam po naman po natin kung anong klaseng pamumuno meron po ang mga Romans po. Alam po natin kung anong klaseng pamumuno ang meron sila. Especially during the time of our Lord Jesus Christ. Pero si Apostol Pablo po, in-exhort po niya yung mga mananampalataya to submit to them. If we think it's hard to submit to our authorities nowadays, kung iniisip po natin na mahirap pong mag-submit sa mga nasa kapangyarihan sa mga panahong ito, isipin po natin yung mga kapatiran po natin doon sa Rome, how they submitted themselves to the Roman authorities in the midst of persecution. Sa gitna po ng persecution po, yung mga mananampalataya po doon sa Rome, they submitted themselves to those who are in authority. They did it for the sake of our Lord Jesus Christ. Ginawa po nila ito for the sake of our Lord Jesus Christ, not for the sake of Apostle Paul, but for the sake of our Lord Jesus Christ. Kasi kapag nakatuon tayo sa lahat ng mga ginagawa natin para sa ating Panginoong Hesukristo, magagawa natin ang lahat ng bagay para sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo, even in the midst of trials and persecution, He subjected Himself to those
who were in authority. He paid his due taxes to Caesars. Diba? Nagbayad siya ng kanyang tax kay Caesar. Humarap siya sa Sanhedrin. Humarap siya kay Pontius Pilate nung siya ay pinatawag to be judged. Hindi siya nagtago o hindi siya naglabas ng kanyang mga inaing to malign those who are in authorities. Except when he confronted the Pharisees because of their hypocrisy. And to correct those who do evil and wickedness. Hindi po siya nagplano ng kodeta o kung ano paman. Yun po ang ehemplo ng ating Panginoong Jesucristo na nais po ni Apostol Pablo na sundan po natin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. This is how we should thank God for them. Ito yung pamamaraan po natin para po pasalamatan po sila by not finger-pointing or finding fault or rebelling against them, even if we know that we have the right to do so. Kahit na alam po natin, nakarapatan po natin, na mag-rebelde dahil hindi na natin kaya kung ano yung mga ginagawa po nila. Pero ang salita ng Panginoon na itinuturo sa atin, yung tama. And that is to submit to those who are in authority. Nagpapasalamat na ba tayo sa Diyos sa pagbigay niya sa atin ng mga namumuno sa atin? Amen? Inihalal man natin sila o hindi, o puro na lang pambabatikos dahil sa mga hindi magandang experience natin at hindi na i-deliver yung mga pangako nila sa atin. We have learned from the lives of Naomi, Ruth, and Jephthah, na anuman po yung sitwasyon, masama, maganda sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng pang-aabuso, ng kapangyarihan. Sa loob man ng iglesia at sa labas ng iglesia. Kawalan ng katarungan, huwag po natin bigyan ng butas ng kaaway para lalong masira ang ating bansa. Amen po. Let us overcome evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi po niya sa Romans chapter 12 verse 21. At tandaan din po natin ang sabi niya doon sa verse 2, yung huling pananalita doon sa verse 2 ng Romans chapter 10, anong sabi po niya diyan? And they will punish. They will be punished. God has given authority to our leaders to punish us. Binigyan po niya ng authority yung mga leaders po natin to punish us if we do not submit to them. Let us do what is right. And let God judge them at the right time. Kasi hindi naman ang God is our God of justice. Amen. God is our God of justice. Hindi man natin makuha ngayon yung justice na gusto natin. Sabi ng Panginoon, mine, vengeance is mine. Justice is mine. Hindi naman yan makakatakas sa Panginoon. Let us do what is right. In his first letter to the Thessalonians, Apostle Paul exhorted the church. Sabi po niya dyan, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Do we belong to our Lord Jesus Christ? Kaya dapat palagi po tayong magpasalamat.
Kasi yung marunong magpasalamat, yun po yung pinagpapala ng Diyos. Amen. At bilang pangwakas, vote wisely and prayerfully. Amen. Paalala po sa atin yan, vote wisely and prayerfully. Baka wala tayong sisisihin, Another, Moses was not a perfect leader. Nakita po natin, when Moses led the Israelites from the bondage in Egypt to the promised land, he was not a perfect leader. Hindi po siya perfect na leader po. Though a good one. Pero mabuti siyang leader. Hindi siya perfect na leader, pero mabuting leader si Moses. When he led the Israelites out of Egypt. But people still rebelled against him. Di po ba? Pero makita natin, marami pa rin mga tao ang nag-rebel sa kanya. At pero yung mga tao na yun, nakita po natin, they perished in the wilderness. Apostle Paul was a faithful apostle to the Gentiles. But still, there were some people and leaders of the church who turned against him, who maligned him and once him did. So people always find a reason not to obey and gusto mag-rebelde against those in authorities because of selfishness and greed. Kaya ang sabi nga nyo doon sa purpose-driven life, ni Rick Warren, sabi niya, ang nagpapatakbo sa tao, dalawa lang yan. Selfishness and greediness. Because of selfishness and greed. At ito ay parang virus na kapag hindi tayo maingat, hihikayatin tayo na maging kasangkapanin nila. Kaya sabi nga, uulitin ko, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen po. In James chapter 1 verse 22, sabi nga, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan ng iyong mga salita na amin pong narinig sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na anumang klase ng circumstansya sa buhay po na nararanasan po namin. Kailangan po namin magpakumbaba. Hindi lamang po, Panginoon, sa inyo, kundi maging po sa mga otoridad na iniligay mo, O Diyos, para mamuno sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Napakahirap po, Panginoon, ang kalalagayan po namin. Pero wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, tulungan mo po ang aming bansa, tulungan mo po ang aming iglesia na maging karapat-dapat, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa iyo. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, dinadakila ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen at Amen. Tayo po ay dadako sa breaking of the bread. The breaking of the bread ay napakahalaga po na undertakings po during the early church. Itong practice na po na ito brought the disciples closer to the Lord. Habang ginagawa po nila ito, habang pinapractice po nila ito, nagiging closer sila sa Panginoon. Amen. At nagiging closer po sila sa isa't isa. Okay. Naging maganda, nagiging maayos po yung relasyon nila sa loob ng iglesia. As they proclaim, because they proclaim to each other the death
and resurrection of the Lord. Amen. By partaking the breaking of the bread, it will also give them the courage. Binibigyan din po sila ng courage and strength to face persecution. And the same benefits also applies to us today. Kung ano yung benepisyo nung pagganap po nila ng breaking of the bread noong panahon nila, ganon din po yung benepisyo na tatanggapin natin ngayon. Amen. Kasi ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin ay hindi po nagbabago. Kaya ang sabi po niya doon, gawin ninyo ito as often. Kaya ginagawa po natin ito monthly. Also, yung testimony po, ginagawa nila po ito as a testimony to one another, for what the Lord has done on the cross for each one of them. So we are reminding ourselves the sacrifice of our Lord Jesus Christ in our behalf. Sa pagpartik po natin sa breaking of the bread, we are reminding ourselves yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo para sa atin. So in this regards, our hearts will always be filled with gratefulness to the one who died for us. So let us take a moment to pray. Hayaan mo muna natin bigyan natin ng pagkakataon na pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras po natin. Let us take a moment to pray. Ask the Lord to search our hearts and thank the Lord before partaking the bread and the wine. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, O Diyos, na alalahanin po namin bilang isang iglesia, Panginoon. Maging po yung mga kapatid po namin na hindi po namin kasama sa loob ng church, Panginoon, na patuloy na nakikibahagi sa amin sa pagpartik, Panginoon, ng tinapay at ng fruit of the vine. Lord, search our heart, know our thoughts, and forgive us, O God, and cleanse us sa lahat po ng mga karumihan na hindi po karapat-dapat, Panginoon, para hindi po kami baging karapat-dapat, Panginoon, na magpartik ng tinapay at ng fruit of the vine. Lord, salamat po, Panginoon, because you have said in your words that you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Thank you for your goodness, O God. As we remember you, O God, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay tumayo. In verse 23 of chapter 11, sabi niya, "For I have received of the Lord that also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread." Taas po natin yung ating tinapay. "And when He had given thanks, He broke it and said, 'Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin yung atin pong bahagi. In verse 24, "And when he had given thanks, after the same manner," verse 25, "after the same manner also he took the cup. When he had supped," itaas po natin yung ating cup, "saying, 'This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin yung ating mga bahagi.
Aming Ama, nagpapasalamat kami sa oras po na ito na kami ay naging kabahagi, Panginoon, sa pag-alaala sa aming pong Panginoong Hesukristo. Nawa kami ay naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ang patuloy po namin na hiling, hindi lamang para sa amin at sa aming pong pamilya, kundi para sa lahat ng tao at ng aming pong bansa. Salamat, Panginoon, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito pong aming samot dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Praise God. Amen. So, andito na naman